Hi guys, 안녕하세요. This is Ryan Satoya. So, meron tayong isang followers guys na nagtatanong na if ma-hired na, ano bang kasunod na gagawin doon? Oo. So, for example guys, na-hired ka ngayon at may API ka na or yung Employment Permit Issuance. At ang sunod mong gagawin guys, hintayin mo yung CF mo or yung contract forwarding na ipapasa sa'yo ng employer mo. Oo, so 'pag naipasa na 'yun guys, yung CF or yung contract forwarding, i-download mo 'yun, saka pirmahan mo, signan mo, saka ipasa mo uli do'n sa DMW. Oo, kasi ipapasa nila 'yan guys sa HRD Korea, gano'n. Oo, so 'pag nakapagpasa na ng CF guys or yung contract forwarding, ang kasunod mong gawin do'n is hintayin mo yung, announcement ng DMW para sa 5 days training sa ano, sa DMW, oo. So, kasi ipo-post nila yun guys sa page ng DMW. 'Pag ano guys, during training or after training, 'pag nagka-CCBI na, tsaka magpapa-medikal, oo. So, depende yan guys kasi sa akin dati before training ko, oo, na-receive ko na agad yung CCBI ko guys. So, kasi yung CCBI guys or yung ano, yan yung basihan para ano, 'pag nagka-CCBI ka na dun ka palang magpapa-medikal, magpapa-remedical or yung second medical natin guys, oo. So, ayun 'pag ano, 'pag so magpa-medikal naman guys 'pag na ano, 'pag meron na tayong CCBI, oo. Kasi depende kasi guys, merong mga case na, tapos na yung training pero wala pang CCBI, oo. Depende kasi yan sa employer ano. Merong employer na nagmamadali. Merong iba guys na yung CCBI ano, 2 months, 1 month mahigit gano'n bago dumating, oo. Yung sa akin ano, during training na-receive ko na agad yung CCBI ko, oo. Kasi hindi kasi puwedeng magpa-medical tayo guys 'pag wala pa tayong CCBI kasi yung medical mag-expire yun, oo. 3 months lang yung nakalaan dun. So 'pag, matagal yung CCBI mo baka ma-expire yung medical mo, remedical ka naman uli, oo. So gastos din yun. So, ayan guys ano, so depende yun sa employer natin guys, oo. So 'pag nag-medical na tayo ano, hintayin na natin yung TED na ipo-post uli ng DMW sa pages nila, oo. So yung TED or tentative entry date, 'pag napasama yung pangalan mo dun, oo, ano, meron silang GC na sasalihan niyo at dun kayo magsasagawa ng PDOS online, virtual, at saka free flight briefing, gano'n. So, pagkatapos nun, ano, pagkatapos nun maglalabas na naman sila uli ng finalist kung saan dun nakalagay ang lahat ng mga ano, yung flight day niyo, kung kailan yung flight day niyo, oo. So, sa finalist, marami ding napo-postpone gano'n, may napo-postpone, meron ding mga na-cancel. So, sa finalist 'pag nakasama yung pangalan mo dun, so sobrang swerte mo na ano, kasi dun sa finalist, yan na yung mga sure na, lilipad na, oo. So, sine-set na nila yung schedule dun kung kailan yung flight day niyo, oo. So, ayun lang guys, sana nasagot ko yung tanong sa isa sa mga followers natin. So, 'pag na-hired na, hintayin yung IPI, 'pag na-receive na yung CF or contract forwarding, pirmahan yung CF or contract forwarding, yung kontrata pirmahan at i-send ulit sa kanila. Tapos hintayin yung 5 days training, mag-training ng 5 days sa DMW. Tapos hintayin yung CCBI, 'pag naka-CCBI na saka magpapa-medikal, oo, gano'n. Tapos, hintayin yung schedule ng TED na ipo-post ng DMW, tsaka mag-PDOS online at mag pre-flight briefing online, tsaka
hintayin yung final list na ipo-post ng DMW. So ayun lang po sa ating mga followers sa Facebook. Maraming salamat.